Ayun, ang ganda ng noodles, oh. Grabe. Hindi ito yung ina-expect kong crab rice. Diba, sanay tayo sa crab rice na nakahimay. Malagkit yung gamit nilang kanin at deep sea crab yung gamit nila. Marami tayong alam na kainan sa Retiro. Pero itong food crawl na to, wala ditong lechon, wala ditong pares. Iba naman ang titikman natin. Yung una nating pupuntahan sikat sa lumpia at saka maki. Kadalasan yung mga tao nagte-take out lang dito. Pero meron silang maliit na dine-in area. Simulan na natin yung tikiman game. Ito yung Ilaya. Ang pinanggalingan nito galing patong Divisoria. Mula sa Ilaya Street daw sila lang galing. At ang dating pangalan nila ang Laguna Restaurant. Tikman na natin to ang total experience talaga dito. Lumpia at saka maki. Mataba yung lumpia dito. Tsaka ito yung version na matokwa. Pero ako matik. Gusto ko nalagyan ng hot sauce. Parang bitin ako. Sa akin yung lumpiang gulay na ganito. Bitin pag wala. Para sa akin lang nung wala nung hot sauce. So ito ang taba at saka mainit-init pa. Maganda talaga dito, kung kaya dito kumain kaysa sa tine-take out. Kung kaya lang naman. Sarap, light lang siya. Parang may bihon na may seaweed. Nakakatawa. Yun talaga yung Ang wala lang ito, kasi nga mahilig ako sa wansui, wala siya nun. So mas pang general yung taste na to. Lahat makaka-appreciate. Okay sobrang okay yung lumpia dito. Pero kailangan ipares mo na. Umorder ka na talaga agad ng maki nila. Solid ang maki dito. Pa natin noodles pa lang, ang ganda-ganda na yun. Sobrang solid talaga. Mainit din yun. At saka, malaman dito. Hindi nagtitipid. Ewan ko. Kasi iba parang makikita mo, konti lang yung karne makukuha mo. Dito parating marami. At masarap. Kulgada pa yun kasi hindi ko pa nilalagyan ng black vinegar at saka chili garlic. Pampabango at pampaasim. Sarap sigurado nito. Ubod na sarap. Ang ganda rin kasi ng black vinegar dito. Hindi naman ako eksperto pero para sa akin, napakalaking contribution ng black vinegar. Mabango siya at saka medyo may woody taste. Sobrang solid talaga. Itong combo na to, grabe to. Medyo mahirap pumarada, pero yung sinasabi ko, pag gusto may paraan. Sulit na sulit gawin mo dito yon dahil sarap ng pagkain. Tulad nung nasabi ko, maraming nagte-take out dito. Pero iba talaga pag dito kayo kumain kasi bagong luto iba yun. Yung mga ma-order nyo dito, meron din naman yung mga ibang Chinese resto. Pero meron talagang home-cooked appeal dito Comfort food. Yun ang classification na napakasarap na comfort food. So, para maka-experience ako, ito bago ko itong titikman, yung satay. May satay na flavor. Kasi, pag Pilipino daw, tinanong ko rin naman. Pag yung mga taga dito daw, mga Chinese, madalas in-order yung chamiswa. Ang problema ko lang, malaki yung order nun. Good for sharing, pang-apat ata. Kaya, ito, yung pang Pilipino daw, mahilig daw sa pancit canton. Tsaka itong satay. Kaya ito, tikman natin ito satay. Ang bango, parang may curry yung amoy. Parang gano'n. O satay yun. Sarap. Kalasa ito ng nakakabili dito ng mga parang may mini grocery. Yung satay na flavor, yung panglagay nila sa mga barbecue. Meron dito So kalasa nung yung overall taste ng pancit na to. Malamang dyan ang gagaling. Maiba naman, kasi kadalasan nga, pancit canton, kaya ito rin yung in-order ko. Para iba naman yung taste na ma-experience ko. Gusto ko yun, yung lasa ng satay. Tapos, para lang din ma-experience ko yung kiampong nila, dapat to-order ako hiwalay na kiampong. 75 pesos yun. Pero meron palang option na meron ng maki, 135 pesos. So, sinubukan ko na to. Na-try ko na separately dati yung kiampong nila. Nagugustuhan ko rin. Ito, tikman natin. Hindi ko muna lalagyan ng kahit ano. Kasi yung
Alam niyo yung kiyampong nila, stand alone. Yan, may mga karni-karni na yun. Makakuha. Parang masya. Wala lang mani. Pansin ko. Kadalasan di ba yun na pang finish ng kiyampong? Ano maganda talaga yung pork nila dito. Yung portions. Pati nga yung kiyampong, mayroong mga meat talaga sa loob eh. Hindi sila titipid. Ginagalingan nila. O sinasarapan, yun ang term. May pork bits pa yung kiyampong nila. Yun siguro yung nagpapalasa ng buong rice nila. Oh. Hindi ko kinuha yun. Kinuha ko lang yung meat ito. Ang laki talaga ng meat ng maki. Napaka-solid eh. At hindi dinamihan to ha. Umorder na ako dati. Ganyan talaga yung portions ng meat nila. Hindi sila namimili. O kaya hindi naman kami yung tipong gagawa kami ng ganito, ganyan. Tapos special treatment. Never namin ginagawa yun. Kaya yung nakita nyo, yan yun. Pag umorder kayo, yan yung malamang ang makukuha nyo, ganyan din. Solid yun. Yung next na titikman natin, madalas ko itong madaanan dati sa may Wilson. At may iba pa silang mga branches. Pero ito na lang ata ang last branch standing nila. Ito yung King Crab House. Since 1997 daw sila. Ito yung sayo. Itong 850 grams. Oh, 800 grams na nga lang yan sayo. Ito, Parehas lang, 800 grams lang. saan galing? Zamboanga City. Zamboanga, lahat ng crab na Zamboanga. Grabe. Hindi ito yung ina-expect kong crab rice. Diba, sanay tayo sa crab rice na nakahimay. Malupit, malagkit yung gamit nilang kanin. At deep sea crab yung gamit nila. Pero, malaki to. Tikman ko muna yung kanin. Hindi rin masyado mabangon. Yun natin. Pero napakasarap ng lasa. Mala-mala-machang. Chinese yung lasa niya pero walang 5 spices o soy lang. Titikman ko na kaya agad tong Ang crab nga pala nila dito, may nabutan namin, lalaki. Mas mahal kasi pag may babae o yung in-between. Tsaka depende sa availability. Tikman ko yung konting crab fat nitong lalaking crab na to. Wow. Pero, ang sarap, lasang masarap na prito. Yun yung dating. Titikman ko tong crab nila. Hindi ko alam kung anong pinantimpla. Pero I'm guessing puro soy. Kasi sa kulay ng kanin. Ang laki ng crab. Iba daw yung lasa ng, syempre, deep sea, di ba? So, ito na. Malaking chunk ng crab. Sobrang enjoy pala ito kainin kasi ang taba ng crab. May presyo siya pero kung gusto mong i-treat yung sarili mo, go na. Ang sarap ng crab meat. Sobra. So, yung claw pa lang nung crab na galing Zamboanga, kitang-kita nyo talagang matabang-mataba. Buhay na buhay yan nung inabutan ko. Tapos humingi ako ng sausawa na suka. Meron sila dito yung timplado na. Para maganda yung lumalabas sa ibang lasa ng crab pag meron ng sinukaan mo. Sarap, ang sariwa ng crab. Masarap yung kanin. At saka excited ako sa mga side orders din natin. Tama si Kuya, parang Chinese paella yung dating itong order na to. At may iba pang ways Sikat din yung sotanghon. Ako intriga lang ako dito kasi apparently ito yung pinakasikat dito, crab rice. Nagustuhan to ni Mrs. Dizon. Masarap din kasi talaga yung crab nila. Ako, parang namimiss ko yung traditional na crab rice na nakahimay na yung laman. Ako lang naman yun. Okay. Ang isa pang medyo makakatawag ng pansin nyo dito, kikiam. Buti na lang umabot kami. Last order to, yung mga ibang pumasok na ubusan na. Pero iba kasi yung korte ng kikiam dito Hindi pati siya yung medyo wet sa labas, medyo oily. Ito as in kakaprito lang. Tsaka malaki. Pag binreakdown mo, parang nagbe-breakdown din ng chicharon na, alam mo na, may ganun na tunog. Malaki. Mukhang crunchy at saka juicy yung loob. Makarami yung feeling na to. Tama nga, dahil hindi nga mabango. Hindi malakas, mas meat yung dating. At saka malakas yung pampaiba ng experience yung pritong-prito. Yung halos namumula na.
Alam mo yung karning pinrito mo ng pinaabot mo ganito kapula. Ang sarap lagyan ng ano yun, di ba? Ng tomato ketchup. Sa case na to, yung sauce nila na to, yung parang sweet and sour sauce nila yan. Masarap pang ulam. Yun ang dating. Bagay doon sa matchang light na kanin. Yung kikiam depende sa kakain Kasi yung iba gusto yung traditional style, hindi ito yun, talagang malutong to. Medyo kakaiba yung experience. So, dahil nagtanong ako ng mga bestsellers, itong eggplant nila, sikat din. Sichuan eggplant, may sili-sili ang itsura. Halos buo-buo pa yung eggplant. Itong set na in-order ko, sa tingin ko, solid na to eh. Yung mouth ko, nakakailang subo na ako. Parang hindi naaalatan. Ganun yung pakiramdam. Maganda yung timpla. Tikman natin yung eggplant. Solid din. Ang natural nung lasa. Sa totoo lang. Parang yung kikiam, hindi sobrang bango. Wala masyadong spices na angat, na bordering sobrang bango. Organic pa yung parang may enjoy mo pa yung lasa nung eggplant, pati nung ganda nung giniling. Alam nyo, dito sa lugar na to, pansin ko, straightforward, hindi pretentious. Parang, eto, yung pati yung presentation nila ng crab rice, nilagay lang mismo yung masarap na crab, pinito, sa masarap na rice. Everything else, hindi na dinaan nga dun sa mga aromatics at saka gimmickry. Parang solid lang. Hokkien ata ang dito ang tema ng pagkain. May dating na Chinese comfort food. Parang ganun yung dating. At dahil parang ginawa na naming rule ni Mrs. Dizon na pag merong shrimp balls, titikman naman yung version. Kasi bihira nga to Ako, bihira ako tong may encounter. At least kung saan ako nakatira. Malaking shrimp balls dito. Parang kamukha nung nasa may libison sa kumida. Yung parang meron ding croutons na bread sa labas. Ito yun. Pangalawang encounter ko sa ganitong itsura. Naka-encounter din kasi ako ng mas maliit na version nito sa Binondo. Parang may solid na na shrimp ball sa loob. Tikman natin na wala muna nung sauce. Ang laking pampasarap ng bread na parang crouton sa labas. Lalagyan ko nitong sauce. Sarap na ulam din. Sa panga. Malaking kinalaman ng bread sa labas. Kaya nagpapasarap kasi yung crunch niya. Tsaka yung lasa. Nasa nung toasted bread na parang paminsan evident dun sa malabiscocho-like yung nangyari dun sa sa outer na bread. Shrimp, hindi matapang yung lasa ng shrimp. Nasa gitna lang. Hindi siya yung parang, shrimpy flavor. Hindi todo. Yung version nila ng shrimp balls, para sa akin, gitna lang. Lumipat naman tayo sa katabing-katabi lang ng King Crab House. Ito yung Shanghai hand-pulled noodles. At marami ako nakikitang pumapasok dito, labas-masok, kaya binalikan ko to ng patay na oras. So ito yung special tendon beef noodles. Ang pinili ko yung may beef na braised beef at saka yung braised tendon. Kasi pwede ko naman orderin na hiwalay yung wonton, yung dumplings. So gusto ko na matikman ng puro yung beef. Tapos sa noodles, ang pinili ko yung classic lang. Hand-pulled. Ito yung pinakabago. Nag-absorb to ng soup. Pero may mga choices ka. Marami pagpipilian ng noodles sa pwede. Bango nito. Gusto ko nang siyang tikman. Tapos yung bukol niya, saktong-sakto. Pwede to for sharing. Sabaw muna tayo. May spice pa. Mayroong kick ng konting-konting anghang. Sarap ng flavor, hindi lang puro beef. Mas malalim yung yung lasa. Yung noodles, dito ako excited. Basta fresh yung noodles mo, may bite to, sigurado hindi ito matagal na babad. Sariwan-sariwa. Tikman natin. Sarap yung noodles. Yun, sa tingin ko yung main event dito Sa lahat ng hand-pulled noodle areas,
Sobrang solid nun. Tama yung recommendation sa akin na mag-classic ka muna. Although, na-tempt ako umorder ng flat type. Sobrang okay na ta. Ngayon yung umorder ako ng wonton na nakahiwalay. Mura 7 pieces, parang less than 200. Dinunk ko na lang kasi same wonton din naman yun pag order ka ng beef wonton. So ang ginawa ko, beef at saka tendon. Tapos dinunk ko na lang yung extra order ko ng wonton. Yung wonton, 7 pieces. Alam mo niyo, hindi masama. Mura siya dito eh. Pero hindi rin kalakihan eh. So ganito yung size ng wonton. Unahin ko na muna ang tikman yung wonton kaysa sa beef ha. Parang dito ako natatempt eh. Masarap. Sakto lang, hindi naman todo. Tayo ko yung beef. Yun na masarap. Malambot, malaki, at ang sarap ng flavor. Dito yung sabaw, yung noodles, yung lasa ng beef sa sabaw, sobrang nai-enjoy ko dahil hindi siya basta, yun nga sabi ko, hindi siya basta beef lang. May flavors, may Chinese flavors na nagpapasaya na hindi todo. Hindi todo sobrang bango, kaya ang sarap lang higupin. Comforting, soothing yung ano niya, yung classification niya. So dito ako excited. Tingnan nyo. Kasi hindi, mukhang sinful lang pero actually maganda to sa katawan natin, sa joints. Tendon. Wow. Sobrang sarap. Sobrang sulit na itong ano na to. For the price ha. For the price, sa lasa, pati yung portions, sobrang akin officially itong Gaboom. Kahit di ko pa nang order yung iba, alam ko na. Kasi nagawin na ako dito ng isang beses, isang gabi na punong-puno to ng tao na okay, huli na naman tayo. Pero hindi naman, ang importante, matikman din natin. Maikwento ko sa inyo. So dito, pwede ka umorder na gusto mo matikman yung dumplings nila. Pwede yung may assorted na order. Ito ata, sinabi, itong parang triangle. Ito yung lamb. Ito yung parang may green kuchay. Yung nasa dulo, vegetable daw yan. At meron ding pork. Tapos, favorite ko kasi yung pag merong soy na ganyan, special sauce ang tawag nila. Sa iba, meron pang mga hilaw na sibuyas yan eh. So, ito may shrimp din nga pala dito. Sisimulan ko na tong lamb. Kasi yun ang paborito kong protina, sa totoo lang. Okay. Sa presyo niya, hindi todo dami yung meat. Pero grabe yung lasa ng lamb. Yung game na taste na hinahanap ko, sobrang nandun. Masarap din yung, yung special sauce niya. Tamis. Parang soy and sugar. Parang gano'n. May konting tamis, may soy, may asim. Ang sarap kainin, so kayang-kaya mo i-down isang tao ka. Parang, less than 200 lang naman to eh. Kaya hindi na natin siguro hanapan ng na liit naman ng lamb na yun. Yung iba malalaki. Try natin ha. Ito siguro, ito yung sinabi na vegetable. Adventure tong order na to. Matitikman mo lahat. Sakto lang sa akin yun. Not for me. Herby kasi yung lasa ng vegetable. Pero kung ikaw yung taong hindi kumakain ng meat, orderin mo yun. Try ko pa iba. Shrimp. Actually, pambagay talaga to sa lahat ng kakainin mo eh. Mamaya magra-rice pa ako. At siguro ito, shrimp to. Hula ko lang. Sarap nun. Solid. So sa tingin ko, ngayon pa lang, dito sa dumpling set na to, lahat may enjoy ko. Pwera, sa panlasa ko, pero yung vegetable, sobrang sarap niya. Lalo na yung iba nababad na sa special sauce. Mas lalo lang lumambot yung mga casing nga. Yung wonton wrapper. Lasang ang clean ng bawat meat na ginagamit nila. Yung nakakain ako ng pork, lasang clean na pork. Yung lamb, lasang clean na lamb. Order pa kami ng iba. So para matikman ko lang yung isang klase na hindi nakasubmerged sa soup. Order ako ito fried pork chop noodles. Pero may semi-sauce din siya eh. Pero hindi daw ganun karami. Pero kasi gusto ko rin matikman yung pork chop nila eh. Ito,
flat noodles naman to. Ito yung classic flat noodles. Para dalawa yung natikman natin. Yung round, classic, flat. Ito na, mero garlic na to. I-drench ko ng konti yung noodles sa yung sauce na kasama niya. Yung impression ko dito, alam nyo, sobrang okay talaga yung presyo dito. Ito wala pa lang 250 pesos. At marami siya. Nakakabusog. I'm sure masarap to. Tikman ko muna yung pork chop. Sarap. Mala-mala Taiwanese style na lasa ng pork chop. Wala nang buto. Kainin mo na lang. Natin noodles Ang lasa nito. Ganda ng noodles na yun. Mas manipis na version to ng flat noodles. Dali kainin. Masarap yung lasa ng sauce. May Chinese na naman na herbs na hindi ko alam. Mabango siya. Lalo na dahil merong bawang na raw. Ang sarap ng bite ng noodles. Parang nagkaroon na nga pala ng award dyan. Kinakain namin sa may Rockwell ba yun? Sa may Makati. Meron kami kinakain doon na gusto ko yung flat noodles niya. Parang yung Pilia's Kitchen. Hindi naman eksakto, pero same joy na ito yan, kumakain ka na ganyan. Tapos masarap yung pork chop. Ito na, enjoy ko to. Ready ako hindi magkanin kung ito. Solid na solid. I'm sure, mas masarap to pag nilagyan ko pa ng chili garlic oil. Ayoko lang maubo. Pero yun yung kumbaga, mic drop yun. Itong rice order nila, kailangan ko lang din ma-experience. Pinagpilian ko yung beef chow fan kasi yun yung may poster dito. I'm sure masarap yun, pero parang sa utak ko, alam ko na yung lasa nun. Ito, bihira ako maka-order. Tapos, ang iisipin nyo dito, pag dumating to, ang laki. Magugulat kayo, less than 200 na naman to. 188 pesos. Pag titingnan mo yung portions na solid, bihira na yung 188 pesos na parang maganda yung quality, maganda yung lasa. Diba? Hindi sila madamot sa portions dito. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa. Pero thank you. Ito, napakarami ng tomatoes. Kaya ko to in-order. Gusto ko yung linamnam. Kumbaga yung umami ng tomatoes. Try ko muna siya nang wala. Ito, gusto ko mag-chili garlic dito. Mabango naman. Masarap kasi merong natural tomato at ang lambot ng beef. Yung gravy, wala siyang tamis talaga. Wala siyang sobrang alat. Nandyan lang siya sa gitna. Wala siyang masibuyas, parang ganun. Dito sa isa na to, gusto ko mag-chili garlic. Umu-order ako dati nito nung katabaho pa sa opisina eh. Parati ako nag-chili garlic. Big bowl yung in-orderan ko nito dati. So gusto ko itong tomato beef rice na to. Madalas daw ito orderin. Yung sinadya sa amin, mga doktor daw yung order na to. Siguro dahil ba sa tomato, dahil ba siya. Pero kasi yung beef chow fan, meron din namang gulay eh. Pero medyo healthy. Ganun yung dating. Ito pa. Mas masarap. Sarap din kasi ng chili garlic nila dito. So nakakalito, pag pumunta kayo dito, hindi mo alam kung magkakanin ka or mag-noodles. Pero, dahil hand-pulled yung pangalan, matik yun. Yun na talaga dapat order mo. Ito, side bonus lang yung mga rice dishes nila eh. Meron nga option na fried rice. Konti lang idadagdag mo fried rice. Hindi na ako nag-fried rice para truly ma-enjoy ko yung lasa ng beef tomato. Pero I'm sure masarap din yung fried rice dito. Dito, flat noodles or round noodles, sobrang gabon. Sarap dito. So, ito, para lang matikman ko lahat ng klaseng noodles, umorder ako ng angel hair. Mas maraming beses na inikot na ganun para paghila niya, manipis na manipis. Ibang klase experience. Ito, sa lahat ng in-order ko, ito yung pinakamalakas mag-absorb ng sauce. Though ito talagang, hindi naman to talaga nakalubog. Pero, ang bilis na na-absorb nung kung ano yung sinerve na may sauce. Noodles pa lang event na to. Tikman natin. Magkakaiba ng ligaya. Kasi, ito, ang sarap at medyo malagkit yung pasok sa mouth mo. Dahil nga, ang bilis na maluto. Maliit siya.
Wala siya nung bite na nung meron yung ibang mga... Lahat kasi na in-order ko dito, parang, oh, ganda nung bite nun. Ito, ang sarap lang nung lambot. Sauce niya na parang may Chinese herbs, pero gusto ko dahil may hilaw na bawang. Ito, dahil yung kaibigan kong napakahilig sa fishball, si Jason Caballa, nirekomenda niya na dapat daw subukan ko ito. Kaya in-order ko ito. Okay. Fishball na masarap. Parang yung mga nasa pag nag-hotpot tayo. Sobrang fishy na to. Para kay Jason to, sobrang comforting nung akin. Gusto ko yung noodles na to. Ito, sa taong napakahilig sa mga balls, masarap yung lasa to. Sobrang fishy nung ginagamit nila dito. Malamala yung parang mga nasa Singapore. Singapore kasi sila mismo gumagawa eh. Ito, I think imported to. O hindi ko alam. Hindi ko natatanungin pero sobrang ang lakas yung lasa nung fish dito. Bouncy. Yan. So, gets ko to. Order din kami ng kumbaga, chow mein eh. Nakalagay chow mein. O di, alam na natin, parang yun yung pansit, di ba? Ito, ang noodles na pinili ko dito, sinadjust din round na big. Tapos ito, ox stripe. Gulat ako yung ox stripe. Ang iniisip ko sa utak ko, braised sa toyo. Nung dumating, na siya, parang manilaw-nilaw siya. At naaamoy ko yung parang may curry nga siya na amoy. Iba doon sa iniisip ko. Okay yun, dahil may gulat para sa akin. Tikman ko muna yung tripod. Sarap pa. Walang mabahong amoy yung tripod. Malinis yung paggagawa. Tsaka parang may smoke yung flavor. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagkaluto nitong malapot yung na to eh. Kumbaga parang patsin katon na malapot siya eh. Ganun yung dating. Man kay noodles. Wow! May wokay itong isa na to. Tsaka stand alone yung saya ng noodles lang. Tsaka yung thick sauce niya. Stand alone siya sa saya nung lasa ng curry nung tribe. Weird eh. Pero pag pinaghahalo mo, nagwo-work. Pero ultimately, napakaganda talaga ng noodles dito. Parati ko sinasabi, meron siyang bite. Al dente siya. Al dente. Lalo na ito, yung nila ko dito, ito na yung pinaka mataba na round. Masarap din pala yung round na mataba. Masarap kainin. Sarap na to. Solid. Yung lasa, yung quality at yung presyo ng Shanghai hand-pulled noodles. Para sa akin, swak na swak. Gusto ko lang ipahabol na napakasarap pala nung braised beef rice order nila. Sa bahay ko na kinain pero yun ang pinakamasarap ng wok-hei. Mausok talaga yung lasa. Kampiyon. Para sa huling titikman natin dito sa Retiro, isang tumbling lang to mula sa King Crab House at saka Shanghai hand-pulled noodles. Nasa kanto lang to ng NS Amoranto, corner Speaker Perez Street. Ito yung Elena's Cafe and Restaurant by Salido Restaurant. Mula pa daw sila 1945 at ang sikat na ino-order dito ay yung pugon asado. Hindi naman lahat mayroong pugon kaya siguradong kakaiba ang flavors nito. Tikman natin to. Ito yung 1/4 kilo na order ng asado. Namimili ako ng piyesang merong fat na outer at saka itong may parang mayard, may sunog sa labas. Ito yung naging pink ng konti. Tingnan natin yung lasa. Mala bacon ang dating. Wala munang sausaw. Pero ito, pugon to. Niluto sa pugon. Ibig sabihin kahoy siguro, no? Lambot. At may smoke din. Sobrang masarap. Tama-tama lang yung lasa ng smoke. Lagyan natin nung sauce nila na mamula-mula. Ano kaya mabubuksan na lasa? Masarap nga naman yung pag merong konting tamis. Complementary. Sobrang bagay na bagay siya. Pero ultimately, ang sarap ng lasa ng asado nga dito. Hindi rin parang ham na parang timplado yung ganun.
pork at smoke yung yung experience. Kaya umorder ako nung nasa pandesal para makita ko yung itsura nung asado nila sa pandesal setting. Malaki yung pandesal. Ito sa tingin ko, pero alam ko bagay na dito agad yung yung sauce ng asado, pero kaagatan ko muna. Ganito siya kalaki. As in, solid talaga. Tikman ko nga. Sa akin, gusto ko lagyan ng asado sauce. Kasi, wala siya ni anong dressing, wala siyang mayo, wala siyang gulay. Para lang magkaroon ng ibang, mas lumalim yung experience ng kain. Totoo lang, masarap din to sa kanin, tsaka sa pansit. Yung asadong pugon nila dito, wala talaga akong masasabi. Isa yun sa pinakamasarap na version ng asado na matitikman natin. Pero yung sandwich, preference ko lang may iba pang dimension sana. Lalagyan ko nga ng mayo or hoisin sauce. Ako lang yun, panlasa ko yun. So ito, kasi ito yung mga nasa poster ito yung mga pinag-order namin. Pwera yung lechon kawali. Kasi nag-iiwas ako na medyo sobrang taba. Ang bango-bango nito, ito yung chami. Obvious na isa to sa mga bestsellers dito. Ito, sobrang bango nito. Naamoy ko na mula sa malayo. Mas seafood to kesa sa karne. Tikman nga natin. Amoy smoke ng wok. Sobrang sarap na ng chow mein dito. Chow mein hindi ubod ng tamis. Pero sobrang smoky. As in, napaka-solid nito. Gabum to. Solid talaga. Kapares to ng masarap na smoky asado nila. Natutunaw pa sa sa mouth ko itong asado na to. Sobrang lambot. Smoke on smoke. Ito yun, grabe to. Itong restaurant na to na Elena's Cafe and Restaurant, galing pala to sa Ongpin, yung Salido restaurant na nanggaling doon. Ang general vibe ng resto na to parang lumang diner. Pati yung itsura, yung mga taong tumatambay, meron siyang masayang vibe. Makaluma. Pero yung matitikman nyo nga dito, yung mga best sellers, gaboom para sa akin. Subukan nyo rin.